Once again, mga minamahal, tayo pinagpanyayan na makinig sa banal na salita kay Brother Lauro Buduso na walang bawas, walang dagdaga, walang pagkapilipit at walang sariling paliwanaga. Hari naman, ito po ay part 2 ng ating pinag-usapan patungkol sa Sabat. Ito po ay ang time element between Old and New Testament. Hindi naman tayo pwedeng lumundag agad sa New Testament. So alamin muna natin kung anong mga nangyari doon, Ano bang mga reaksyon, changes, mula sa Old Testament papunta ng New Testament. Yan. Kanina, ating pong pinag-usapan, ating pinag-aralan patungkol doon sa Old Testament, ang tinatawag na Sabat, sa Old Testament, Huwag magpasan. Yan. Bawal bumili, bawal magtinda, bawal gumawa ng kahit anong gawa. Yan, kahit ano. Yan, bawal magpasan ng kahit anong gawa. Yan. Kanina, basahin, may babasahin pa rin tayo, isa. Sa bilang, kasi kanina hindi ko ito nabasa sa bilang chapter 15 verse 32 to 36. Kasi may nangyari dito na ang isang tao, basahin ko na lang. Ang kaparusahan sa pagsalangsang sa batas ng Sabat. Yun ang kaparusahan, sa pagsalangsang sa batas ng Sabat. Kasi kanina sa Old Testament, hindi ko nabasa ito So, gusto ko itong basahin. Sa bilang chapter 15 verse 32 to 36. At samantalang ang mga anak na Israel ay nangasa ilang, ay nakasumpong sila ng isang lalaki na namumulot ng kahoy sa araw ng Sabat. Yan. Araw ng Sabat, namumulot siya ng kahoy. Doon sa ilang. Kasi ang sabi nila, at samantalang ang mga anak na Israel ay nangasa ilang. Yan, doon sila sa ilang. Ay nakasumpong sila ng isang lalaki na namumulot ng kahoy sa araw ng Sabat. At silang nakasumpong sa kanya na namumulot ng kahoy, ay dinala siya kay Moises at kay Aaron at sa buong kapisanan. Yan, sa kongregasyon, At kanilang inilagay siya sa bilangguan. Kasi araw ng Sabat, namumulot siya ng kahoy. Kaya ibinilanggo siya. At kanila nilagay siya sa bilangguan, sapagkat hindi pa ipinahayag kung ano ang gagawin sa kanya. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang lalaki ay walang pagsalang papatayin. Yun ang sabi ng Panginoon kay Moises. Ulitin ko sa 35. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang lalaki na namumulot ng kahoy nung araw ng Sabat. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang lalaki ay walang pagsalang papatayin. Babatuhin siya ng buong kapisanan sa labas ng kampamento. Yan, papatayin, babatuhin. At inilabas siya ng buong kapisanan sa kampamento. At kanilang binato siya hanggang sa mamatay ng mga bato, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Yun, ganun kalupit. Yung araw ng Sabat, pag nakita ka na gumagawa ka, yan, papatayin ka, bawal magpasan, kahit anong bitbitin mo, palabas ng bahay, paloob ng bahay, yan, bawal yun, yan, papatayin ka. Ganon din ito, nakita nila, At ulitin ko sa bilang 15 to 35. Chapter 15, verse 32 to 36. At samantalang ang mga anak na Israel ay nangasa ilang, ay nakasumpong sila ng isang lalaki na namumulot ng kahoy sa araw ng Sabat. Kasi bawal yun. Kanina pinag-aralan natin yun. Bawal talaga yun. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanya, at sinabi ng Panginoon kay Moises, ang lalaki ay walang pagsalang papatayin. Yan. Kaya kung ito pa rin yung paniwala mo, yan, yung mga tao na nasa iyo, papatayin. Papatayin. Mabuti
tandiway ka. Ayun. Ay, sorry. Okay. Sorry. Oh, thank you, Lord. Okay. Basahin mo natin ulit yung hindi ko nabasa kanina sa Bilang chapter 15 verse 32 to 36. Hindi ko kasi kanina nabasa to eh. Kaya sa Old Testament, bawal ang magpasan, no? Bawal manggitbit ka ng kahit ano, kahit papunta ng bahay mo, paloob o palabas, bawal 'yun. At saka bawal din ang magbili ka at magtinda ka. Bawal din 'yun, no? Napag-aralan natin kanina, no? Inuulit ko. At saka may basahin din ako, no, sa Bilang chapter 15 verse 32 to 36. At samantalang ang mga anak ni Israel ay nangasa ilang, ay nakasumpong sila ng isang lalaki na namumulot ng kahoy sa araw ng Sabat. Yung namulot siya ng kahoy sa araw ng Sabat. Kaya anong gagawin sa kanya? No, 33. At silang nakasumpong sa kanya na namumulot ng kahoy ng mga tao, yung mga tao na nakasumpong doon sa namumulot ng kahoy, ay dinala siya kay Moises. Yung tao na namumulot ng kahoy, dinala kay Moises. At kay Aaron, at sa buong kapisanan, sa buong kongregasyon. At kanilang inilagay siya sa bilangguan, sabagat hindi pa ipinahahayag kung ano ang gagawin sa kanya. 35. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang lalaki ay walang pagsalang papatayin. Babatuhin siya ng buong kapisanan sa labas ng kampamento. Yan, papatayin. At inilabas siya ng buong kapisanan sa kampamento at kanilang binato siya hanggang sa mamatay ng mga bato, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Kaya ganun ka-strict yung araw ng Sabat, no? Kasi kahit yung mga maid mo, yung mga lahat, no? Kahit yung mga baka, no? Lahat, no? Bawal magtrabaho sa araw ng Sabat nung unang panahon. Ayun, nung unang panahon. Kaya pag nakita ka nung unang panahon, papatayin ka. Yan. No, papatayin. Kahit yung namulot ng kahoy, pinatay siya, no, binato siya. Yan. Kaya kung ito pa rin yung paniwala nyo, tanong ko lang, pag may nakita kayong mga kapatid nyo sa panampalataya, kapatid nyo sa bahay, yan. Kung ganito pa rin yung paniwala nyo, paano yun? Yan. Tanong ko lang sa inyo. Hindi ko naman sinabi na patayin nyo yun. Yan. Kasi Old Testament pa ito. Yon. Kaya nga papunta tayo doon sa New Testament kung ano ba talaga ang mga aral patungkol dito. Yon. Kasi papatayin Yon, papatayin. Kaya nga pag napakinggan mo rin yung mga kapatid natin, no, na kung hindi ka daw nagsimba ng Sabbath day, yon, mapa-impyerno ka. Yon. Kaya dapat alamin din natin ito. Kaya nga natin pinag-aralan to. No, wala tayong layunin dito ng kung ano-ano, no? Wala tayong malisya dito na manira ng kung ano-ano, no? Kundi ating alamin at ating basahin. Yan. Kaya nga inahatulan, kaya nga pag sinabing hindi ka nagsamba ng Sabado, hatulan ka agad nila, no? No? Sabihin mapa-impyerno ka. 'Yon, no? Kaya may basihan din naman, no? Doon sa Old Testament, yung pinag-aralan natin nung una, yung part 1. Kasi ito part 2 na ito Yan. Oo. Ano pa? No? Kaya sa ngayon, no, inahatulan tayo kung hindi tayo magsamba doon sa araw ng Saturday. Kaso lang, no, Old Testament pa rin yun. Kasi maghatol ka, ito, sa Mateo chapter 7. Kaya pag yan ang hatol mo, yan, 1 to 5, no? Mateo 7, 1 to 5. Huwag kayong maghihatol upang huwag kayong hatulan. Sapagkat sa hatol na inyong hihahatol ay hahatulan kayo. Yun, doon din kayo hatulan. At sa panukat na inyong isusukat
ay susukatin kayo. Yon. At bakit mo tinitignan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata? O paanong sasabihin mo sa iyong kapatid, yan, halimbawa, mali kayo dyan, mali kayo dyan, mali kayo ganito, may ganyan, kasi kadalasan ganun eh. Paano mo sabihin yan? Yan, kung di mo naman tinuturo ang tama at mali. Yan, kaya dapat ituro natin yung tama at yung mali, no? Dalawa. Para malaman natin kung ano ba talaga. Yan, hindi yung isang side lang. Yan. Kaya sabi dito, paanong sasabihin mo sa iyong kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing sa mata mo, at narito ang tahilan sa iyong sariling mata. Paano mo sabihin na mali yung mga aral? Yan. Kung halimbawa, mali ka rin, o mali din halimbawa ako, quote and unquote, no? Paano yan? Kaya nga sa 5, ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata. At kung magkagayoy, makikita mong malinaw ang pag-alis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Yan. Kaya nga paano mo masabi na mali sila? No, kung mali ka rin. Yan. Kaya nga ang ihatol mo, doon ka rin hatulan. Pero hindi naman masama maghatol kung matuwid. Basta matuwid, no? Yan ang sinabi sa John 7:17. Baka may sabihin mo, hindi pala pwedeng humatol. Pwede. Basta matuwid na paghatol, yon. Dapat tama na kung mali sila, dapat yung sayo hindi mali. Yon, makamaya hatol ka ng hatol dun sa iba. Yun pala yung aral mo, mali din. Yon. Kaya sabi dito sa sa John 7:24, huwag kayong magsihatol ayon sa anyo, kundi magsihatol kayo ng matuwid na paghatol. Dapat matuwid. Yan. Dapat yung hindi ka rin mali. Kami sabihin mo, mali sila tapos mali ka rin. Yan. Kaya hindi yun, no? Hindi mabuti yun. Yan. Ano pa? Yung sa 2 Corinthians, no? Sa 2 Corinthians, no? Hindi sinulat, no? Sa tapyas na bato, kundi sa puso. Yan. Kaya nga tinitignan natin dito muna ang, bago tayo punta dun sa topic natin na part 2, no? Sa part 2 nating topic ko na time element, no? Between Old and New Testament. Doon muna tayo sa gitna, no? Bago tayo maglundag dun sa part 3, dun sa New Testament, no? Kasi ang pinag-aaralan natin kanina, sa Old Testament, sa part 1. Ito yung part 2, yung time element, no? Between ng Old and New Testament. Bago tayo punta doon, may mga babasahin muna ako, no? Yun. Yung isa dito, yung sa 2 Corinthians chapter 3 verse 3. 2 Corinthians chapter 3 verse 3. Yamang nahayag na kayo'y sulat ni Kristo, na pinangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta. Yan, word for word, no? Ng litra. Kundi ng Espiritu. Yan, hindi sa Old Testament, kundi sa Espiritu, sa New Testament. Ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Yan. Dapat sa New Testament, no? Talaga ganon. Kaya yung sinabi dito, yamang nahayag na kayo'y sulat ni Kristo, na pinangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay. Hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Yan. Kaya nga, sa New Testament, no? Kasi ang Old Testament, tapyas na bato. Yan. Basahin natin sa Exodus. Tingnan mo to. Sa Exodus chapter 3 verse 18. Ayan. Exodus chapter 3 verse 18. At kanilang didinggin ang iyong tinig
Ay, hindi to. Sandali. 32:18 siguro to, no? Sandali, ah. 32:18. Ito ako 31. no? At kanyang ibinigay kay Moses pagkatapos ng makipagsalitaan sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Sinai ang 2 tapyas ng patotoo na mga tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. Yon. Ang sumulat pala nun ng tapyas ng bato ay sinulatan, no? Ang 2 tapyas ng patotoo na mga tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. Yon, daliri ng Diyos ang sumulat dun sa tapyas na bato. Yon, no? Kaya ang 10 utos, no, ang nasulat nun ang daliri ng Diyos. Yon. Kaya nga, no, ang sabi dun sa 2 Corinthians 3:3, sinulat sa puso, hindi sa tapyas na bato. Yon. Kaya nga ang New Testament talaga, no? Ano tong binasa natin din kanina na lalong magaling, no? Lalong ayan, dali. Ayan, doon sa Hebreo chapter 8, basahin mo natin. Sa Hebreo chapter 8, gusto ko 'yun, no? Kasi kaya nga, no, sa New Testament na talaga. Papunta yung mga pinag-aralan natin. Ang sabi rito, Hebreo chapter 8 verse 6 to 8, datapwat ngayoy kinamtan niya ang ministeryong lalong marangal. Palibasa siya na may tagapamagitan sa isang tipang lalong magaling na inilagda sa lalong mabubuting pangako. Yan. Sapagat kung ang unang tipang yaon ay walang kakulangan, yan, may mga kakulangan kasi, yung Old Testament, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ng ikalawa. Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila ay sinabi niya, narito, dumarating ang mga araw, sinasabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sangbayan ni Israel at sa sangbayan ni Hoda. Yan. Kaya nga may New Testament eh. Kasi hindi tayo aaring ganap sa kautusan ni Moises. Yan. Kaya sa New Testament talaga tayo, no? Kaya no, hindi sa tapyas ng bato. Yan. Kaya ulitin natin konti sa Old Testament tungkol sa Sabat, huwag magpasan. Yan, no? Sabi doon, pag hindi ka nangingili ng Sabat, yan, pupugnawin ng apoy, no? Papatayin. Sa labas-pasok sa bahay, yan, huwag magpasan kahit ano. Yan, wala kang dapat gagawin. Kahit yung ano, ang alipin mo, kahit sino, yon, hindi pwede doon nung araw ng Sabat, yon. Bawal bumili at magtinda, no? Kahit mga hayop o mga alila, bawal gumawa sa araw ng Sabat, no? Pahinga talaga sila. At kung ipangilin mo man ang araw ng Sabat, yon, mapalad ka, no? At blessing ka sa Panginoon. Paano kung hindi? Yon, papatayin ka talaga. Yan. Punta na tayo doon, ha? Punta tayo doon sa time element, no? Sa time element na between Old and New Testament, no? Tungkol dun sa pinag-aralan natin. No? Sa Acts chapter 17. Sa Acts chapter 17, sa Acts chapter 17, verse 18, 19. 18 to 21. Okay. At ilan naman sa mga pilosopong Epikureo at Stoiko ay nakipagtalo sa kanya. Yan, nakipagtalo doon kay Apostol Pablo, no? O ano ko na sa 16. Samantalang ang sila hinihintay ni Pablo sa Atenas, ay namuhi ang kanyang espiritu sa loob niya sa pagkamasid niya sa bayan na puno ng Diyos-Diyosan na. Kaya't sa sinagugay nakipagmatwiran siya sa mga Hudyo at sa mga taong masisipag sa kabanalan. At sa araw-araw sa pamilihan sa mga
nakikipagkita sa kanya. Yan, nakipag-debate siya, no? Nakipagmatwiran siya. At ilan naman sa mga pilosopong Epikureo at Stoiko ay nakipagtalo sa kanya. At sinabi ng ilan, anong ibig sabihin ng masalitang ito? Binabagabag ang mga iba. Parang siya'y tagapagbalita ng mga ibang Diyos sapagkat ipinangaral niya si Jesus at ang pagkabuhay na maguli. Yan. Kasi pinapangaral niya si Jesus, no? Kasi dati, Old Testament no? Patungkol sa Diyos Ama. Yan. Patungkol sa Sabat, no? Kaya ito naman, sa New Testament, kaya nga nagtataka sila, ano ba to? Ano naman to? No? Ipinangaral niya si Jesus. O sabi sa 20, sapagkat naghahatid ka ng mga kakaibang bagay sa aming mga tainga. Yan. Sa 19, sinasalita mo. 20. Sapagkat naghahatid ka ng mga kakaibang bagay sa aming mga tainga. Ibig nga naming maalaman kung ano ang kahulugan ng mga bagay na ito. Yan. Lahat nga ng mga Ateniense at ang mga taga-ibang bayang nakipamayan doon ay walang ibang ginagawa, kundi ang magsipagsaysay o mga kinig ng anumang bagay na bagay. Ayun. Ayun na. Ayun. Si Roda Tendido nag-watching, no? Yan. Kaya nga, no? Ba't namatay niya? Wala na ko, Lord. Ay, okay. Sige. No, kaya... Ayan, no? Kaya... Okay. Ando na tayo, no? Ano ba ang sabi dun sa Acts chapter 17, verse 18 to 21? Kaya nga nagtataka sila, no? Ano ba itong mga bagong aral, no? 17, 18 to 21, no? Ulitin ko. At ilan naman sa mga pilosopong Epikureo at Stoiko ay nakipagtalo sa kanya. No, nakipagtalo kay Pablo, no, sa 16, no? Kaya ang sabi at sinabi ng ilan, anong ibig sabihin ng masalitang ito? Binagabag ang mga iba. Parang siya'y tagapagbalita ng mga ibang Diyos sapagkat ipinangaral niya si Jesus at ang pagkabuhay na mag-uli. Yan, kasi bago doon sa pakinig nila, hindi naman, kasi sa Old Testament wala yan no? At siya'y tinignan nila at dinala siya sa Areopago na sinasabi, mangyayari bagang maalaman namin kung ano itong bagong aral na sinasalita mo? Sapagkat naghahatid ka ng mga kaibang bagay sa aming mga tainga. Ibig nga naming maalaman kung ano ang kahulugan ng mga bagay na ito. Lahat nga ng mga Atiense at ang mga taga-ibang bayang nakikipamayan doon ay walang ibang ginagawa, kundi ang magsipagsaysay o mga kinig ng anumang bagay na bago. Yon. Kasi bago sa kanilang pakinig no? Kasi sa Old Testament, no? Wala yan Kaya bagong pakinig. Yon, bagong pakinig sa kanila. Sa Mateo chapter 5 verse 17. Kasi ito time element to, no? Kasi pag nibigla mo 'yon Pag binigla mo pupunta ng New Testament, yan. Kasi basahin muna natin ito bago tayo punta doon sa New Testament. Yan. Sa Matthew chapter 5, verse 17 to 20. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Ayan. Na, upang ganapin. 18. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit, sa anumang paraan na hindi mawawala sa kautusan. Hanggang, yan. Kailan?
Kailan hindi mawawala sa kautusan? Hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Yan, no? Doon ang hangganan niya, no? Hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Kaya't ang sinumang sumuway sa isa sa kalitiitang mga utos na ito at ituro, ang gayon sa mga tao ay tatawaging kalitliitan sa kaharian ng langit. Datapat ang sinumang gumanap at ituro, ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi hihigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga eskriba at mga fariseyo, sa anumang paraan na hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Kaya nga, bawal talaga yung mangmang sa Biblia, no? Efesos 5:17 ba yun? Bawal talaga yun. Kaya nga tayo nag-aralan, no? Kaya ating pinag-aralan kasi bawal talaga ang mangmang sa Biblia. Efesos 5:17, no? Hindi yung magalit ka lang, no? Basahin nga natin yan. Basahin nga natin. Efeso 5:17. Kaya, huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ayan, ha? Kaya nga, bawal talaga ang mangmang ayon sa ating binasa. Yan. Yan. Kaya palagi mo yung maririnig kay brother noon, no? Palagi mo yung maririnig kay brother na bawal talaga ang mangmang. Yan, no? Kaya palagi yung sinasabi na talagang mga GGO, no? Quote and unquote, no? Kaya nga, no? Ito, basahin ko. Ayun. Kaso lang habang nagsalita si brother, no, nakaganyan din siya eh. Yun. Kaya, yung sabi rito, inahalokip-kip ng mangmang ang kanyang mga kamay at kumakain ng kanyang sariling laman. Yun. Nakaganyan din si brother eh. Kaya, brother Eli, no? Kaya, hindi ka dapat nakaganyan, no? Kaya pag, wag kang ganyan. Kaya ang sabi dun sa Ecclesiastes chapter 4 verse 5, no, inahalokip-kip ng mangmang ang kanyang mga kamay. Yan. At kumakain ng kanyang sariling laman. Nakaganyan. Tapos, ayan, no? Kaya nga, no, habang sinasabi niyo yung mga mangmang kayo, no? Kaya dapat, no? Kaya tayo dito naman, nag-aral naman tayo dito, no? Hindi para kung ano pa man, kundi para makaalam tayo ng mga katotohanan, no? Kaya, yan. Sa Roma 3:37. Yan, palagi na rin natin 'to mabasa eh. Kaya kaso lang, tinignan din natin 'to para sa Roma chapter 3 verse 31 kasi baka namaya, yun nga sabi ko nga na ibig sabihin wala na palang ano yung Old Testament, hindi naman, no? Kaya sinabi rito sa Roma 3:31, ayan, niwawalan kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamagitan ng panampalataya, huwag nawang mangyari, kundi pinagtibay pa nga natin ang kautusan. Yan. Pinagtibay. Yan. Pinagtibay pa nga natin ang kautusan. Yan. At saka sa Hebreo chapter 9. Yan. Kaya nga yung part 3, no? Doon na tayo sa New Testament na. Hebreo chapter 9 verse 10 and 11. Palibhasa ay palatuntunan lamang na ukol sa laman. Yan. Na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago. Yan. Hanggang sa panahon ng pagbabago. Kaya nga, no, dati sa araw ng Sabat, huwag kang magpasan. Pero doon sa New Testament, pasanin ninyo. Dati, ang utos, huwag magpasan, no, sa araw ng Sabat. Pero doon sa New Testament, utos na kay Kristo na pasanin ninyo. Yun. Yan. No? Dali na lang tayo doon. Kaya ang sabi rito, palibhasa ay palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago.
gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. Yan. Ngunit, pagdating ni Kristo, na dakilang sacerdote ng mabubuting bagay na darating, sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal, yan, na tabernakulo, na hindi gawa ng mga kamay. Sa makatwid bagay, hindi sa paglalang na ito. Yan, lalong sakdal. Yan, kaya binasa natin, lalong mabuti, lalong magaling. Yan, binasa natin ito naman, lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo. Yan, yun ang New Testament. Yan. Sa 2 Corinthians, no, ito, part 2 na ito. So, susunod, punta na tayo sa part 3. No? Part 3 na. Sa part 3 na ng Sabbath day. 2 Corinthians chapter 3, verse 6-7. Nasa amin naman, nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan. Yan, dapat ministro ka ng bagong tipan, no? Hindi ka dapat maging Moises disciples. Yan. Bakit? Bakit bagong tipan? No? Nasa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik. Yan, hindi ng Old Testament. Bakit? Kundi ng Espiritu. Bakit? Sapagkat ang titik ay pumapatay. Yan, kanina pinag-aralan natin yan. Yan, papatayin na. Papatayin na. Kaya ang sabi dito, sapagkat ang titik ay pumapatay. Datapwat ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay. Yan. 7. Ngunit, kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat at naukit sa mga bato ay nangyaring may kalawatian, ano pat ang mga anak na Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises dahil sa kalawalatian ng kanyang mukha, na ang kalawalatiang ito'y lumilipas. Yan, lumilipas yun eh. Yan. Lumilipas. Sa 14 at saka 15. Sa 13, at hindi gaya ni Moises na nagtalokbong ng kanyang mukha upang ang mga anak na Israel ay huwag magsititig sa katapusan niyaong lumilipas. Yan, lumilipas na yun eh. No? Binabasa natin na ang Old Testament, lumilipas na talaga yun. Kaya dito na tayo sa New Testament. Datapot ang kanilang mga pag-iisip ay nagsitigas, sapagkat hanggang sa araw na ito, pagka binabasa ang matandang tipan, ang talokbong ding iyon ay nananatili. Yan, may talokbong pa rin sila. Yan, no? Na hindi itinaas, na ito'y naalis sa pamagitan ni Kristo. Yan, si Kristo ang nakaalis nun, yung talokbong na yun. Yan. Kaya, dapat nandito na tayo sa New Testament. Yan. Sa bagong tipan, no? 15. Datapot hanggang sa araw na ito, kailanmat binabasa ang mga aklat ni Moises, ay may isang talokbong na nakatakip sa kanilang puso. Yan. Kaya sa bagong tipan na talaga tayo. Yan. Kaya nga, pinag-aralan natin na una, doon yung Old Testament. Yan. Ito naman, yung pinag-aralan natin, yun naman ang time element, no? Ng mga bagong aral. Yan, ano ba itong mga bagong aral? No? Nagugulat sila na ipinangaral ni Apostol Pablo si Jesus at yung mga pagkabuhay na mag-uli. Kasi wala yun sa batas ng Moises eh. Yan, no? Noon nga, no? Yung sample doon, yung 7 magkapatid na lalaki na inasawa niya, no? Inasawa niya. Yan. Tapos namatay ang lalaki, inasawa niya ulit ito. Ang kapatid, hindi nagkaanak, hanggang sa 7. Kaya yung tanong, yung tanong ng sacerdote kay Jesus, sino yung magiging asawa niya sa langit? Yan. Kasi sa batas ng Moises, wala kasi yun eh. Yan, isa sa mga kakulangan. Yan. Kaya nga, no? Kaya nga, ano ba itong mga bagong aral? Yan. Mga palatuntunan, ukol sa laman. Yan. Kaya ang titik pumapatay. Yan. Dapat maging ministro ng bagong tipan. Yan. No? Kaya, thank you, Lord. Salamat sa Panginoon, no, na ating mga naalaman ito. No? Kasi, papunta pa tayo dun sa part 3. Sa part 3 ng tungkol sa Sabat. No? Sa part 3. Sa New Testament na. Kung ano ba talagang mga pinagagawa
ng mga apostol. Kasi sa kanila naman tayo dapat matuto, no? Sa mga apostol, sa aral ni Kristo. Kasi yan ang sinasabi sa 1 Corinthians chapter 4 verse 6, na gumawa sila ng halimbawa, no? Kung anong mga ginawa nila. At saka sa 2 Corinthians 11:1, no? Sa 1 Corinthians 11:1, kung hindi magkamali, na dapat sa kanila tayo gumaya, no? Sa kanilang mga aral. Kung anong mga pinagagawa nila, yan. Yan, kaya nga, no? Salamat sa Panginoon na susunod sa part 3 na tayo. Ayan, no? Pasensya na sa palagi na mamatay yung signal natin. Pero salamat sa Panginoon, no? Na nagpatuloy tayo. At saka, harinawa, sana matapos na to, no? Hanggang part 3 o hanggang part 4 pa ito. Yan, kasi medyo mahaba talagang aral na ito, no? Mula Old Testament hanggang between Old and New, tapos New Testament. Yan, hanggang sa yan, doon, no? Tungkol sa sabat ng Panginoon, kung ano ba talaga ang patungkol ditong mga aral na ito. Yan. Thank you, Lord, no? Salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. For the Church of Jesus Christ, the Lord and Savior ng Sabia. God bless everyone. God bless Palapensa. Always smile and always remember, Jesus loves us. Share the word of God.